Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Ngayon naman po ay pag-uusapan naman po natin ng isang DILG legal opinion tungkol sa isa pong katanungan. Pwede daw po bang mag-appoint ang kapitan ng natalong kagawad as barangay secretary at tatanggalin po niya ang mga dati nang nakaupo sa naturang posisyon? Ayan po, diretso na po tayo agad dun sa katanungan. Ano po ba ang magandang explanation tungkol po dito? Okay, sagot muna ni Cap dahil appointing powers. Okay. Pwede po. I-ano ko lang clarify ko lang. Ang hindi pwede na i-appoint after natalo ay konsihal pataas. Pero pag barangay po, wala hong one term na kailangan maghintay. Okay? Bakit? Meron ho akong kaibigan sa tumakbo siyang kapitan, nanalo siyang kapitan, natalo po siya, mahigpit Ayaw pala ng mga tiga dun sa kanila na mahigpit, sa madaling salita, natalo siya. Pagkatapos siya matalo, na-appoint po siya sa isang posisyon sa city government kahit hindi pa po siya nagwa 1 year na pahinga. Okay? So yan po, live na live po yan at talagang nangyari po yan. So, kung ang pinag-uusapan natin ay mga natalong kagawad, pwede pong i-appoint yun. Kung natalo, di gawin yung EXO. Natalo, gawin nyo hong lupod. Natalo, gawin nyo hong kagawad. Kasi marunong na naman ho yung mga yan Or, bago pa lang na lumalaban, natalo, katulad ko po, ginawa ko pong EXO yung dati ko pong, nung una po akong kumandidato. So, hindi po applicable yung 1 year ban. Doon lang po yun sa from councilor pataas. Yun po sa akin, Kags Butch. Okay, maraming salamat. According sa election laws at saka sa local government code, ang nakalagay po except for losing candidates in barangay elections, lahat po ban kayo na ma-appoint kung natalo kayo for 1 year. Yes. Sa barangay, palagay ko lang, Kap, ang aking tinitignan dito, kaya hindi nila binaban supposedly non-partisan ng barangay. Yes. So, pwedeng i-appoint agad. At marami na ako nakita na kagaya kong kagawad na nanalo at may iba kaming kakamping kagawad na hindi nanalo, ginawa naming XO or treasurer or barangay secretary or anong man ang posisyon na magustuhan nila. Para kumbaga parang ano tawag dito, pampaano ng loob, pampagaan ng loob na natalo sila. Pero nagtatrabaho naman talaga yung mga yon. So, para sa amin, ang dami nagtanong sa atin, SK May, tsaka Kags Marie, nung after election, in-appoint si Kagawad na barangay secretary, pwede ba? Pwede po. Wala hong ban. Wag ho kayong susunod kasi pang national po at tsaka pang local officials ang ban ng 1 year. Pero sa barangay, walang ban. Kasi nga, supposedly non-partisan. Kags Marie? Basta masasabi ko lang po mga kabarangay, basta in concurrence ng ating mga barangay council, yung appointment na yan is pasok po yun. Kasi it's always the discretion naman po ng barangay council kung sino yung mga i-appoint nila. Especially the punong barangay when it comes to appointive positions na meron po ang ating mga empleyado sa barangay. Wait lang Yes. Nalagay mo yung discretion. Matanong natin si Cap dito sa discretion. Kasi may nagtanong, naalala ko lang, may nag-text sa akin, Kagawad Butch, kasi umalis yung chairman ng Ways and Means, nag-resign na yung Kagawad. Nagmaga-appoint si Kapitan ng Kagawad na maging chairman. Hindi nagpaalam si Kap sa amin. Dapat ba na magpaalam? Para ho sa amin, matagal na ho namin dinidiscuss itong discussion na to. Wala ho sa Kagawad ng council para ipagpaalam pa kay Kapitan kung sinong i-appoint. Nasa discretion po lahat ni Kapitan yan. All the more so na kung tatanggalin kayo ni Kapitan na chairman ng ganito o na kahit walang reason, pwede po. Kasi ang committee, hindi ho yan yung
kami ni Kags Marie mag-uusap, sa'yo to. Wala kasi kapitan dyan sa usapan na hindi ho ganun ang legislative process pagbigay sa komite. Kap, ano mo dito? Siyempre, di ba? Asang-ayon ka. Discretion niyo yun. Hindi, tama po kayo. Objectively speaking, tama po yung sinabi po nila, Kags Butch. Kasi, nandun po nandun sa local government code naman, pwede niyong basahin kung ano yung mga karapatan ng isang barangay kagawad at ng karapatan ng isang barangay, punong barangay. So, kapag alimbawa at mag-aalis kami or ako na lang, kunyari, hindi para sa itong peace and order, para yan sa kay ganitong kagawad, wala pong magagawa yung kagawad. At talagang kailangan niya sumunod sa kagustuhan ng barangay captain o ng punong barangay. Yun lang po. Salamat. Ano na-experience ko yan, Kagse, kaya ako napapa-make face. Kaya ba tumaas yung kilay mo? No? Hindi, pero totoo yan, mga kabarangay. Pagdating po sa appointment, pagdating sa kung sino yung chairman na gusto, yun naman talaga, Kape, no? Para mas madali na lang at klaro. Talaga pong mas malaki yung kapangyarihan ng ating mga punong barangay kung sino yung gusto niya. Dahil nandyan kasi yung trust and confidence kung kaya bang gampanan ng kagawad na yan, yung committee na yon. Pero I believe may experience din si Kags Butch niya na may committee siya tapos may tinanggal na committee. Yes, oo. Naalala ko yung storya na yun. Kaya naalala ko lang Ang experience ko dyan, dami kong committee nung una iba pa yung kapitan yun na natalo yung isang kapitan. Nagpa-recount. So nanalo sa recount. Iba na yung kapitan, tanggal lahat ng committee ko, walang sabi-sabi, pero may ginawa ba ako? May nagreklamo ba ako? Hindi po. Alam ko po kasi na karapatan ng bagong kapitan yun. Pangalawa, magkaalyado man kayo ng kapitan o hindi, ang unang trabaho ng kagawad is to support the kapitan, number one. Yan lagi niya sabi ko. Number two, ang mga batas na binibigyan ng elbow room ang kapitan. Kasi pag hindi mo binigyan ng elbow room at dinumuro at ganun kayo ng ganun mga haga, hindi na makakapagtrabaho ang kapitan. Matochope na yan. So, yung discretion na yung malaking power yan na binibigay ng local government code sa ating mga kapitan para makadiskarte siya ng tao niya at direksyon niya sa barangay. Yun lang yun. Pero may biglang pumasok sa isip ko na katanungan, Kap. Pero pwede pong maging committee chairman ang punong barangay? Yeah. Yes. Pwede rin po. Yung mga madalas na nababasa ko sa mga comment section na kami po dito sa barangay, wala po kaming committee kasi lahat po kinuha ni Kap. Pwede yun. Para tapos lahat sila all co-chairman na lang or vice chairman. chairman. Pwede po yun, mga kabarangay. Pwede po yun. Actually, pero don't get us wrong, mga kagawad, mga mahal naming kagawad. It's just that nasa local government code talaga yung pinag-uusapan natin. Yung elbow room na sinasabi ni Kags Butch, totoo naman po yun. Kasi bakit? Kasi ang mananagot naman sa DILG, sa COA, kami rin po ang mga barangay captains So malaki yung responsibilidad. Sabi nga sa Spider-Man, great power comes with great responsibility. So ganun po talaga. Kaya kami naman, kaming mga kapitan at sa mga kapitan na nanonood, mag-ingat din po sa mga ganyang klase na talagang kung ibibigay nating mga chairmanship at mga trabaho para sa mga kagawad, ay yun talaga naman dapat, yung karapat-dapat. Yun lang naman pong sa amin dito. Okay po. Maraming salamat po. Ito naman pong kasunod nating katanungan para lang po malinaw po sa lahat ng ating mga kabarangay. Pwede po ba raw natanggalin ang mga clerks, barangay sec at barangay 3, pati po mga tanods, lahat ng bagong barangay kapitan? Okay, kung bago ako, though hindi ko ginawa sa barangay ko yun nung bago ako, pero may karapatan po Siyempre, uulitin ko ulit yung sinabi ni Kags Marie, yung trust and confidence dapat nandun. So, talagang pwede ho. At nakaayon po ito sa isang batas, yung sinasabi po namin.
Okay po, maraming salamat po. Dahil po, Cap Dondon, madalas po kasi nakaka-receive po tayo ng mga comments na tama po ba itong ginagawa ng kapitan? Pero ngayon naman po, malinaw naman po, nakasama po ito sa mga powers po ng ating punong barangay according to the local government code. Yes po. Ngayon naman po, gusto din po natin magbigay ng impormasyon sa ating mga kabarangay tungkol po sa terms na permanent appointment and co-terminus. Babasahin ko lamang po sa inyo mga kabarangay kung ano po ito at i-explain po sa atin ito pagkatapos. Permanent appointment is issued to a person who meets all the requirements for the position to which he is being appointed, including the appropriate civil service eligibility. Ang co-terminus naman po, co-terminus with the appointing authority when appointment is coexistent with the tenure of the appointing authority or at his pleasure. Kags Butch, Cap Dondon, pwede nyo po bang ibahagi sa ating mga kabarangay kung ano po ibig sabihin nito at saan po pumapasok ang ating mga barangay officials? Ayan, maraming salamat. Alam nyo, ito natutuwa ako sa tanong ito kasi marami tayong experience din sa permanent tsaka co-terminus. Ang ibig sabihin na naman ng permanent appointment, hindi ibig sabihin permanente ka na nandyan. Of course, pag ikaw ay na-appoint at may requisite na kuha mo yung qualifications, at pumasa ka sa exams na government agency na pinagpapasukan mo, mahirap palang tanggalin. Not unless na may ginawa kang mga kasalanan sa gobyerno. Nandun na yun, naka-ABC na po yung kung anong hindi mo dapat gawin. Or kung talagang tambagan sa baho, sinabi ng boss mo na hindi ka talaga pwede dyan. Pero meron kang permanent item sa trabaho. And usually ang mga permanent na binibigyan civil service eligible. Nakapasa kayo dyan at nakapag-take ng exam sa halimbawa Senado, kagaya ko, at ikaw ay naging worker o kaya empleyado ng Senado. Pero ang permanent ba o ang civil service passer ba, pwede maging co-terminus? Yes, pwede. Kasi ako po ay civil service passer. Pero co-terminus naman ako sa appointing power kay Senator Ople nung time na yun na ako yung naging staff. So, si Senator Ople being an elected official, kung wala na siya sa Senado at ako staff niya, wala na rin ako. Hindi ako permanent employee ng Senado. Paano ako naging permanent employee ng Senado? Si Senator Ople naging Senate President at in-appoint niya ako at nag-exam ako. At dumaan ako sa proseso, mga interviews, panel interviews. Dumaan ako sa isang posisyon na ako ay na-appoint. Kaya dahil meron akong civil service, eligible ako ay naging permanent employee ng Senado. At sa secretariat na po ako nagtatrabaho, hindi na po ako senator staff. So yun po ang malaking difference na na-experience ko. Pero ang civil servant eligible, pwede maging co-terminus yan. Ang permanent naman, pwede namang magtrabaho as co-terminus rin kung ang pinagtatabuhan mo temporary lang or project-based. Pagkatapos niyan wala na. So ayun po, marami hong mga technical dyan. Pero po kasi, ang sinasabi kasi ng mga taga-barangay, ba't kami tinanggal 20 years na kami dyan. 20 years na yung kapitan nyo, yung mga naging kakampi nyo. Pero wala hong permanency pagdating sa barangay. Ako ho ba, civil service eligible, magtrabaho ko sa barangay secretary, permanent po ako? Hindi rin. Why? Kasi ang barangay is not considered a regular government office. Hindi po kayo regular government employee na kinukonsidera. Kasi hindi pa napapasa yung Magna Carta for Barangays Act. Kaya na naman tayo. Kaya tayo mga barangay lang po tayo dyan. Kinakailangan natin talaga ipaglaban yan. Dahil hindi tayo considered na regular government employees. Ayan, mga kabarangay. So, sobrang linaw po ng sinabi ni Kags Butch. Pati po yung sarili niya, ginawa niya na namang example. Pero totoo yun, mga kabarangay. Pagdating sa mga barangay po talaga, Kap, di ba? Talagang, yan talaga pinagsisimulan ng political appointment na lagi ko pong nasasabi, even before ng ating mga past episode, na nakakalungkot din isipin na political appointee ang nangyayari sa barangay, nawawala yung qualifications based dahil may utang na loob si ganito kay ganyan, tumulong si ganito kay ganyan. So, yung mga mahaba na sa serbisyo at natalo yung kanilang sinusuportahan, nawawala po. Kaya nga lagi tayong bumabalik ulit doon sa pinaglalaban po nating Magna Carta dahil po yung security of tenure ng ating mga empleyado ay nakakalimutan din po.
Yun nga yung tanong ko kay Kap eh. Kasi I'm sure, ewan ko kung na-experience na marami nagtanong sa kanya ba. Iba yung pag pumasok yung bagong kapitan at iba dapat yung mga tao na with confidence. Yun nga with pleasure and confidence ng kapitan. Na ang tanong ko rin, pwede ka rin magtanggal, Kap, di ba, ng empleyado kung nawalan ka na ng kumpiyansa sa kanya. O kaya halimbawa ako nainis lang ako sa itsura niya. Parang lumalabas, parang power tripping na lang tayo dito. Pero pwede yun. Walang magagawa. Kasi nga, napakalinaw naman ng sinasabi sa batas As long as in-appoint ng kapitan, pwede. Pwede. Diba? Pwede po. Hindi. Ayaw ko lang po, pwede. Kasi tama si Kags Butch. Wala pa yung Magna Carta eh. Yung sinabi rin ni Kags Marie, yung security of tenure. Mahalaga po yun. At kailangan sana maipasa po yun para at least yung mga maliliit nating mga trabahador ay hindi lang pagtitripan nung magpa-power tripping yung sinasabi na ayoko sa'yo, ano mukha mo hindi ko gusto kaya may nunal ka sa ganito ayoko sa'yo. Pwede ho yun, nangyayari ho yun. Nag-high ka sa kalabang ko. Exaggerated lang. Yung tipong napadaan lang yung kalaban mo dun sa bahay. Uy, alam mo ba, nag-usap sila doon. So, imbes na yung parang... Tagal ng kapihan nila. Yung mga ganun. Mahirap, pinatanggal ka na. Meron pa video. Uso po yan ngayon mga barangay. Lalo na picture lang kayo. Saka pag bukod doon, barangay kasi. So, minsan, magkakamag-anak yung kakampi nga ako nitong kapitan na to, pero kamag-anak ko naman yung kalaban ni kapitan, mapapag-isipan. It happens. Yeah, it happens. So yun, talaga sa barangay. Alam mo yan ang word trust and confidence. You serve at the pleasure of the kapitan. Pleasure. Anong tawag sa secretary sa Tagalog? Di ba kalihim? Kalihim. Di ba sabihin mo sana mga kabarangay sekretarya. Secretary, di ba? So pag in-appoint ni kapitan yung kalihim, anong kalihim? Secret. Kasi with pleasure. Hindi, joke lang yan. Ang koni na naman. Sige na, SK May. Ano ba? Sabay pasa po, Kags-Butch. Pero ayan po, maraming salamat po. At sana po ay nabigyan linaw po ang mga katanungan ninyo, mga kabarangay. Sa atin naman pong susunod na segment, ang pinakaabangan po ninyo, ang usapang politika naman po ang ating pag-uusapan. Dito lang po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay